Fellowship. Amen. Sige po, tayo po'y tumayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ba'y nagagalak sa araw na ito na tayo po'y naririto? Amen. Amen. Sige po, tayo po'y manalangin. Tayo po'y yumuko. Hallelujah. Yes, Lord. Panginoon, kami papasalamat. Kami lumalapit sa iyo sa iyong harapan sa oras na ito. Nagpapakumbaba, O God. Maraming salamat sa buhay, sa pagkakataon, O God, sa opportunity and even, Lord, sa privilege, Panginoon, na kami narito. Attend ng iyong gawain. And just pray, O God, for your holy presence. Sasamahan kami. Balutin kami, Panginoon, ng iyong banal na espiritu. Patuloy sa aming pag-awit. Ika'y aming madakila, O God. We are so grateful, Panginoon. Patuloy na kami natatagpuan ng iyong pag-ibig sa gitna ng kasawian, God. Sa gitna ng kahirapan, ng bagyo. Patuloy na nililigtas sa kamatayan. Aawit, pagkat ika'y mabuti, ika'y dakila, O God. Ako'y iyong natagpuan sa gitna ng aking kasawian, niligtas sa kamatayan, hinakay sa liwanag ng iyong pagmamahal. Minsan paawitin natin. Ako'y iyong natagpuan sa gitna ng aking kasawian, niligtas sa kamatayan, hinakay sa liwanag ng iyong pagmamahal. Pinalaya, O God, pinalaya ng iyong sa dilim at sa aking pagkabulang, ngayon sa iyong biyaya at sa lalim ng pag-ibig umawi. Ang buhay ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo ialay. Ang puso ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo, Panginoon. Walang ibang kaligtasan, sa iyo lubos ang kagalingan. Jesus, ako'y nabihag sa dakila mong pag-ibig umawi. Ang buhay ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo ialay. Ang puso ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo
parte ng daigdig. Kasama ka namin, O God. Hallelujah. San mang daling parte ng daigdig, nariyan ka. Hilaga silangan, timog o kanluran, kasama kita. Heso Kristo, ramdam ang lakas na dulot ng iyong pangako. Espiritu Santo, Alleluia, kadakilan walang kapantay. Alleluia, sa iyong kalooban ako'y sasabay. Alleluia, 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 Alleluia. Pagsikat ng araw, ligaya'y tanaw, nariyan ka. Gabi may sumapit at di makauwi, kasama kita. Heso Kristo, ramdam ang lakas na dulot ng iyong pangako. Espiritu Santo, Alleluia, kadakilan walang kapantay. Alleluia, sa iyong kalooban ako sasabay. Alleluia, sa iyong dakilang kapantay. Alleluia, sa iyong kalooban ako sasabay. Alleluia, 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 Alleluia. Madaloy, Panginoon, ang iyong pag-ibig. Maagos, patuloy na kami binabalot, O God. Dumadaloy, dumadaloy, banal na pag-ibig mo. Humagos, humagos, banal na pag-ibig mo. Bumabalot, O God. Bumabalot, bumabalot, banal na pag-ibig mo. Dumadaloy, dumadaloy, banal na pag-ibig mo. Humagos, humagos, banal na pag-ibig mo.
Walang kapantay ang dakilang pag-ibig. Kahit mahirap, Panginoon, mahirap sumunod, mahirap dumaan sa iyong kalooban, O God. Pero kami patuloy na sasabay at sasama sa iyo. Sa hilaga, silangan man, kahit sa timog o kanluran, patuloy ka naming sasamahan, susundan ang iyong pag-ibig, dadakilain ka. Maraming salamat sa mga pangako, sa iyong dakilang pag-ibig na hindi nagmamaliw kailanman, O God. We are so grateful. Minsan pa awitin natin ang ating buong puso. Bigay natin sa Kanya yung best. Dumadaloy, 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 banal na pag-ibig. Umaagos, O Panginoon. Tuloy na kami binabalot, O God. Bumabalot, bumabalot, banal na pag-ibig mo. Dumadaloy, dumadaloy, banal na pag-ibig mo. Pagsamba sa pangalan ni Jesus. Lahat ng anak ng Diyos, sabi na, Amen, Amen. Amen. Tayo po'y patuloy na magpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, naring kataas-taasan sa aking puso nananahan. Pagpapala mo
sa bawat sandali ay laging sasamahan. Kalakasan upang lahat ng bagay magtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, taas na asang nananahan. Pagpapalamon, pagsama ay aking nararanasan. Diyos na Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan ng aking puso, nananahan. Pagpapalamon, pagsama ay aking nararanasan. Kailan may hindi, kailan may hindi, kailan may hindi.
gabi po sa bawat isa at nagagalak po ako na ang bawat isa ay naririto. At bago po tayo magsimula, i-acknowledge po muna natin ang presence ng ating mga butihing pastora, kay Pastora Wen, Pastora Babes, Pastor Archie, at sa lahat ng mga naandito. Palakpakan po natin ang Panginoon. At sa gabing ito, alam ko ang bawat isa sa atin ay kumbaga nagagalak na naandito. Mainit, kanina, walang kuryente doon sa ibang area, pero ang kabutihan ng Panginoon ay talagang sa grasya niya tayo po ay nakakapunta sa ating bahay panambahan. At sa oras na ito, sino po ba yung nais magbalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos? Ay, nahihiya sila. Sige po, dahil nahihiya po, syempre po, kailangan nating magtawag para po marinig natin ang testimony ng ating mga kapatid. Ayun po. At ayun po, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating youth, si Sister Princess. Hello po, magandang gabi po sa bawat isa. Ayun po, ako po ay nagpapasalamat sa Lord sa isang linggong nagdaan na ayun nga po, wala po ako ng Sunday kasi nagkasakit po, nagkakaon ng sinat and ubot sipon. Pero salamat sa Lord sa kagalingan na hindi po nagtagal yung yung sinat ko and ayun, hindi na din po malala yung ubo ko kasi nung Saturday and Sunday po talaga is kakaiba yung ubo ko, grabe din po. And salamat sa Lord sa, ayun po, protection po sa family and sa guidance po. And ayun nga po na last week po, nag-testify po siya dito and nakasama din po namin si Alex sa evangelism. And nakakatawa po si Alex kasi po, ayun, last week po, sa evangelism, nag-teamwork po kami. Pero ngayong week po, grabe po yung pagkilos ng Lord. Nakaka-proud po si Alex kasi ang dali po niyang matuto sa isang bagay. And ngayong week po is, sorry Alex, ako na nagsabi. Ayun, nakapag-share na po siya na mag-isa. And grabe po talaga yung, ayun, nakakatawa po. And sana po magpatuloy po si Alex. And sa evangelism din po, doon ko din po nakita si Alex na yung lumabas po yung kakulitan niya po. And kasi po, si Alex po kasi sa church, parang hindi po kami close. And sa evangelism po, doon kami naging close. And ayun, yung kakulitan niya po, sana ma-show niya din po dito sa inyo. And salamat sa Lord sa kalakasan po, despite sa mga battles po na kinakaharap na patuloy pong ayun, nandito sa grasya ng Panginoon, nakatayo at nagpapasalamat. Yan lang po. Ayun, purihin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid, youth. Talagang naandoon yung pagkilos ng Panginoon at yung healing na pinagkaloob po sa Kanya. At syempre po, yung Kanyang ipinagmamalaki na Kanyang partner. At nakita ko rin po yung prayer request ng ating kapatid. At alam ko na ang bawat isa ay nanalangin. Kaya tinupad po ng Panginoon. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Alex. Ayun, good evening po sa inyong lahat. Gusto po ako magpasalamat sa Lord dahil po kahapon po nag-share po ako ng word ni God. And alam ko po mag-share po ako yesterday, pero wow. Nagulat po ako nung di ko po alam kung sino, pero tinawag po nila yung name ko na mag-share. And kahit po alam ko po yung si Lord yung kikilos po sa pagsalita ko po, na-nervous po ako. And thank you po sa guidance po ni Princess na teamwork po kami ni Princess sa pag-share. And thank you po kay God na instead of just worshiping God sa pagsayaw, nag-worship po ako kay God sa pag-share and yung mouth ko po. Yun lang po. Ayun, di ba po? Napakaganda ng testimony ng ating kapatid na dati siya ay dito din lang sa worship team, pero yung desire ng heart niya na mas patuloy pa siyang mag-grow. So imagine dating, di ba po, Inglesera, pero ngayon, nasa kalsada na, di ba? Praise God.
Ayun po. At syempre po, kung may kabataan, meron din kananayan. Ayun. Ayun po, tawagin po natin ang ating kapatid at palakpakan po natin siya, ang buhay ng Panginoon sa kanya na inilagay kay Mother Baby. Ay, sorry po, ayun. Pause daw, sige po. Excuse muna ngayon. Ayun. Hindi po talaga kaya. Sige po, pagbibigyan, i-prepare niyo po yan. I-reserve for Sunday. Ayun po. At ako po ay nagpapasalamat din sa Panginoon dahil ngayong araw na ito po ay 26 years anniversary po namin ang aking partner. So yun po, nagpapasalamat ako sa Lord na talagang kapag pala talaga isinurrender mo ang lahat sa Panginoon, siya talaga yung aayos at aayos ng buhay nyo. Yung pagsasama po namin, syempre po bilang mag-asawa, lalo at kumbaga, hindi pa naman siya totally, kumbaga nag-grow. Pero nakita ko kung paano po kumilos ang Lord sa kanyang buhay. At yun po, hindi ko man siya kasama ngayon dahil nasa farm. Pero nagpapasalamat po ako sa partner na binigay ng Lord sa akin. So kagabi pa lang po, na ano na sila, sabi na ano po bang date bukas? Sabi ko, si Kuya, alam mo na yun, na ano nga, kulit siya ng kulit, na ano meron? O, tiyak, sasabihin na naman, o, siya ikakasal, preparation, kasi lagi pong ganun yung sinasabi ko sa mga anak ko, sinashare ko yung bago kami ikasal ng tatay nila, ganun. Kaya yun po, nagpapasalamat ako sa Panginoon, talagang sabi ko nga, kapag talaga sinurrender mo ang lahat sa Panginoon, hindi mo kayang isaayos ang buhay mo, lalo't ikaw na isang nanay, pero doon ko po nakita na talagang kapag kayo nagpatuloy sa Panginoon, ano man yung desire ng heart mo, lalo sa first ministry, yung family natin, at yung partner na meron, ay ayun po, nagpapasalamat ako sa Panginoon. At yun po yung pinagpe-pray ko naman dahil malapit na po yung water baptism natin, na isa rin po siya talaga sa maramdaman niyo yung presence ng Lord. At yun din po, dahil ngayon rin po ay birthday nung pong tiyahin namin, 86 years old po siya ngayon. So, salamat sa grace na binibigay ng Lord sa kanya. So, kanina po nagpunta kami doon. Siyempre po, hindi naman basta kakain lang. So, siyempre po, naandun yung desire ng heart ko na maipag-pray po yung tiyahin ko, kasama po yung mga kamag-anak namin doon. Tapos, dahil alam nilang naandun ako at saka po yung mga kapatid ko, sabi nila, ay, halika, ipag-pray natin si Nana Charing at bago tayo kumanta, syempre ipag-pray. So doon po ako natutuwa sa Panginoon kasi naandun po yung nila sa akin na, sige, halika, ipag-pray natin si nanay, ganyan. Naandun po yung mga kamag-anak namin. So natutuwa po sila kasi hindi daw po sila nakaka-attend ng gano'n na, syempre po, pag birthday, nandiyan ang handa, nandiyan ang celebrant, basta babatiin lang ang celebrant, kakain na. Pero yun daw po yung nakita nila, ay, kakaiba pala. Tapos sabi nila, ay, born again Christian nga pala si Juliet. Di ba po? Kumbaga, syempre po, sabi ko nga, napakabuti ng Panginoon. At yun din po yung pinagpe-pray ko na talagang patuloy na maging malakas po yung tiyahin ko. Kaya yun po, glory to God. Ang lahat po ay sa Diyos ang papuri. Ayon. At ang susunod po nating gawain, ang exhortation na pangunahan po ni Sister Hannah. Praise. Magandang gabi po sa ating lahat. So, I'll take this chance na magpasalamat sa Panginoon sa grasya at pagmamahal sa amin. Tsaka magpapasalamat po ako kasi kanina pong hapon na mag-ready na sana po kami for midweek. Biglang nawalan ng kuryente. Tapos, parang we were like parang confused kung makakapag-midweek pa ba or nakaba ako kasi ako pa naman po ang exhortation. Pero yun nga po, nakapag-attend and all glory to God na nandito po ako sa harapan na i-share ang kabutihan ng Panginoon. So, ang verse po natin, kahit alam na alam po nating lahat, is Proverbs chapter 3, verse 6. Seek His will in all you do and He will show you which path to take. Parang, there are several ways po kasi na we will seek God, we will seek His kingdom. And yung pinaka-example din po ay yung, syempre, yung pagbibigay. Kasi it involves God, it is for God, and it is a way that we worship Him. And the blessings talaga, sometimes it isn't, kapag nagbigay ka ng ganito, makukuha ka ng ganyan. It's sometimes yung nabibigay ng Panginoon is the least expected, the most unexpected, pero yun po talaga ang pinakamalinaw na path, yung malinaw na
yung malinaw na blessing para sa atin. So tayo po ay muli magbigay sa ating Panginoon. Ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay, todo bigay, todo bigay. Ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay, todo bigay. Po tayo po ay manalangin sa ating mga offerings. Panginoon, salamat po sa araw na binigay mo sa amin. Salamat sa blessing, sa opportunity na magpuri sa iyo sa aming pagbibigay. Lord, dinadalangin po namin na this will be for your kingdom, for the moving of your word, Lord God. We pray na lahat ng blessings na ito ay mapupunta para sa iyong kabutihan, and that it will all be used for your glory, Lord God. Salamat sa blessings, salamat sa iyong pagmamahal, that we will be able to show our love sa iyo at sa ibang tao. Lord, we will give you all the glory and the highest praise. In Jesus' name, Amen. Ayun, thank you Sister Hannah. At sa oras na ito, yung pinakamahalagang oras ng ating gawain, i-prepare po natin ang ating puso, ang ating isip, lalo yung ating tenga, at ano man yung mga, mag-focus po tayo sa ating mapapakinggan. At alam ko na last week pa lang excited na siya. Ayun. Yung po, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Al Flores. Thank you, Lord. Sino may sabing excited ako, Ate Juliet? Magandang gabi po, mga kapatid. Lahat po na nagpapasalamat sa Diyos ay magsabi ng Alleluia. Yan. Serious tayo ngayon. Sige po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil yung bayaw ko po ay makananonood yun ngayon na. Dinala po siya sa hospital kaninang hapon dahil po sumasakit yung yan, parang nagsuka. So, nag-intercede po kami dahil siyempre sabi ng kapatid ko, ate, ano paki-intercede naman? At nasa ospital siya ngayon pero kailangan niyang bumalik ng barko. Agden, So, maraming salamat sa Panginoon kasi hindi naman malala. So, nakabalik na siya doon kasi bababa na rin siya ng May 18, kaya hindi rin siya po pwedeng umuwi muna dito sa Cavite. And alam ko na ang Diyos ay nag-intervene doon sa panahon na yon. Kung minsan, kahit na biglang nagulat ka na, ate, papray, di ba yung all of a sudden, ganon, siyempre tayo na ang ating ginagawa, parang pang araw-araw, tapos biglang magte-text para magpa-pray. Hindi yun maganda sa pakiramdam, pero alam ko na ang Diyos ay nagbibigay ng kapanatagan sa puso ng bawat isa. And salamat din sa Panginoon kasi nakauwi po kami ng Batangas ng birthday ng aking ama. Salamat po sa Panginoon at malakas po ang kanyang katawan. Siya po ay 80 na. Bagamat lagi siya nakikipagtalo kasi gusto niya po 79 pa siya, dapat hindi daw po ganun ang edad. Dapat daw po paglabas, may ganun pa, pero 79 daw siya. So sa amin 80 na dahil yun ang normal. Bahala siya at late siya. Salamat po sa Panginoon kasi kahit gabi po kami nakauwi, alas 8 ng gabi, nakarating po kami ng safe sa aming bahay. Ang ating po pag-aaralan ngayong gabi mga kapatid sa pagpapatuloy po ng ating team ngayong buwan ng Mayo ay ito po ay pinamagatan ko. Ugat talaga yan buhay na nakaugat sa Diyos. Sabi ko po kay Brother Topper, hanapan niya ako ng puno, nakita yung ugat. So kailangan diligin yan para, ayan. So tayo po muna ay manalangin, Panginoon, maraming salamat.
sa iyo ang papuri, pagsamba. Itago mo po ako sa inyong likuran at hayaan mong mahayag lamang ang inyong salita. Tinatalian ko po at winawaksi ang gawa ng kaaway. Anuman Panginoong wandering thoughts or anuman distraction ay amin pong winawasak sa pangalan ni Jesus. Maitaas ka po at itago mo ako sa inyong likuran sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi ay nasa Genesis. Yung Genesis na yan po ay napakahaba kasi po ayan ay chapter. So hindi po natin yan babasahin kasi para na tayong magsisiris niyan. Kung Genesis 37 to 50, mahaba po yan. So tanong ko lang po, sino po dito ang nakakakilala kay Jose? Taas po ang kamay ng kilala si Joseph, the dreamer. So alam ko po marami ang nakakakilala. Siya po ay anak ni Abraham, tama? Hindi po ba? Hindi. So, ayan. Baka po, akala ko po ay si Abraham. So, si Joseph, mga kapatid, ay ang ika-11 anak ni Jacob sa kanyang paboritong asawa. Noong panahon po ng Old Testament, mga kapatid, ay uso ang mag-asawa ng marami. At 4 po ang naging asawa ni Jacob. Siya po si Leah, si Rachel, at yung pong katulong ni Leah na si Bilha at katulong ni Rachel na si Zilpa. So ito pong si Joseph ay anak niya po kay Rachel, yung kanyang pinakamahal na asawa. At ang sabi po dito, sa totoo lang, nung mabasa ko po ang buhay ni Joseph, sabi ko dito pa lang pala nagkaroon na ng favoritism. Kasi that time, dahil po talagang nagustuhan o talaga pong dahil nga po matanda na si Joseph nung naging anak niya nung matanda na si Jacob, nung maging anak niya si Joseph, ito po ay napamahal sa kanya kaya nga ginawa niya ito ng pangginaw. Ano tawag doon sa ganon? Yung balabal. At ang mga kapatid niya po sa ina ay galit po sa kanya. So maraming panahon na siya ay pinagtangkaan ng hindi maganda at lagi pong pinagtutulungan. Ito po ay nagsimula nung panahon na si Joseph po ay nanaginip patungkol po doon sa 12 uhay. Tama ko, Pastor Archie, no? Na lahat ay, na yung 11 uhay pala, siya pa, ay yumukod sa kanya. So, parang syempre, doon sa story, lumalabas na yung 11 uhay ay yung mga kapatid niya is magbabow down sa kanya. Pangalawang pagkakataon, nangyari iyon nung ano nga yung isa? Bakit hindi ko naisulat yun? Yun. Ang buwan, ang araw at ang 11 bituin ay yumuko din sa kanya. So even ang kanyang parents ay nagalit o ibig mong sabihin pati kami ay magbabow down sa iyo. And simula noon, lalong nagpuyos sa galit ang kanyang mga kapatid. Kaya siya ay, nung hindi siya, kasi pinagtangkaan talaga siyang patayin, pero dahil po mga kapatid, ang Diyos ay kasama ni Joseph, siya po ay ibinenta na lang sa mga Midianita, sa mga mangangalakal na Ismailita, noong time na yun po, at nadala po siya saan po? Saan po nadala si Joseph? Sa Egypt. Noong time na yun mga kapatid, siya po ay ibinenta kay Potiphar. Si Potiphar po ay punong kawal ng Paraon. Dito po tayo papasok sa story. Sa buong panahon ng paglilingkod po ni Jose sa bahay ni Potiphar, pinatnubayan siya ni Yahweh. So hindi man natin alam yung pinaka-details ng buong buhay ni Joseph simula nung pagkabata, pansinin natin, siya po ay kinalulugdan ng Diyos. Why? May something. Ibig sabihin, nandun yung pagiging mabuting tao ni Joseph since na siya po ay isinilang. Siya ay kinalugdan ng Diyos. Siya ay minamahal ng Diyos. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon, siya po ay sinasamahan ng ating Panginoon. Ano mang kanyang gawin, ang sabi doon ay nagtatagumpay. Number 1, ayan. Pinili ni Jose ang daan ng Diyos sa kabila ng tukso. Basahin po natin yung Genesis 39.
Ayan po. Dumating ang panahon na pinagnasaan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, sipingan mo ako. Tumanggi si Jose at ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala. At ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyan kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Hindi pinapansin ni Jose ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap na sumiping sa kanya. Ngunit isang araw nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkuli, nagkataong wala ro ng ibang mga utusan. Walang ano-ano'y hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, halika't sipingan mo na ako. Patakbo siyang lumabas, ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. And the history, yun na po, basahin nyo na lang po doon sa historia niyan kung ano yung ending niyan. But, ang sabi po dito, pinili ni Jose ang daan ng Diyos sa kabila ng tukso. Sa buhay po natin mga kapatid, napakarami ng temptation as a Christian. Hindi ko po sinabi as a tao. Tayo bilang mga mananampalataya, nasusubukan po ang ating husay na lumaban sa tukso sa panahon na tayo po ay wala sa simbahan. Amen? Sa panahon na ang ating mga kahalubilo ay hindi po mga Kristiyano. Lalo na po kapag tayo po ay inside sa trabaho at doon sa mga lugar kung saan is talagang yun po yung pang-araw-araw nating buhay. Sa totoo lang mga kapatid, ang temptation, kabi-kabila. Pero doon sa number 1, tinanggihan ni Jose ang kasalanan mula sa panunukso ng asawa ni Potiphar. Pangalawa, hindi niya sinunod ang maling direksyon ng mundo. Ang sabi ng Psalm, mga kapatid, hindi sumusunod sa maling halimbawa. In demand ngayon mga kapatid ang medyo sabihin na po nating pumapatol sa mga hindi dapat patulan. Amen? Kung minsan po ay, dahil ito yung trend ngayon, hindi na masyadong sinasaway yung mga ganong klase po ng pamumuhay. At ang sabi dito, tayo mga Kristiyano, kung hindi po tayo nakaugat sa Diyos or hindi po tayo, sabihin na natin na hindi tayo nakaugnay sa Diyos, sasabihin natin na masarap sa pakiramdam na gawin yung bagay na minamahal or sabihin na natin yun yung gusto nating gawin. Amen? Yung gusto ng laman natin is masarap sa pakiramdam na ginagawa natin. Kaya kahit mali sa paningin ng Diyos at normal naman sa mundong ito, pwede na rin. Ang sabi po dito, ano yung mapapansin natin, Kuya Topper? Ang taong malalim ang ugat sa Diyos ay marunong tumanggi sa maling daan. Tayo po mga kapatid, gaano kadalas sa buhay natin natanggihan ang gawa ng kaaway? Una, alam natin na mali ang magsinungaling. Alam nating dapat nakakapanalangin tayo palagi. Alam nating dapat nagbibigay tayo ng tithes and offering. Alam nating dapat meron tayong gawain na inaaniban. Pero kung minsan pinipili natin gawin yung mga bagay na gusto natin, katulad ng mas kailangan ko ng pera, mag-overtime ako, mas gusto kong sumama sa bakasyon, saka na lang ako a-attend kasi pwede naman, hindi naman ako sisitahin. Pero ang sabi po dyan, katulad ni Joseph, kapag daw po alam ng tao kung alin ang mali at tama, kaya nating tanggihan ang maling daan. Amen? Ang tanong, yung ugat po ba sa ating puso, gaano nakalalim? Naalala ko yung shinare ni Kuya Eli nung Bible study namin. Sabi ko, itong buong panahon po ng Mayo ay pupunuin tayo ng tungkol sa ugat. Talagang uugatan tayo nito pagdating ng Hunyo, kailangan matured. Alam mo yon, marami na tayong naiintindihan patungkol po sa gaano kalalim ang ugat natin sa Panginoon.
Sabi ko, bakit kaya yung halaman kahit diligin mo, bakit namamatay pa rin? Anyone? Pag po ba ang halaman laging dinidilig, talagang siguradong buhay? Inobserbahan ko po yan sa halaman na alaga ko kasi marami po akong halaman sa bahay. Alam niyo po, ang halaman kailangan din pala yung hukayin, dukalin sa gilid. Dahil kapag yan po ay tumigas, kahit diligan mo yan ng diligan, pag natuyo yan, hindi mo yan talaga madudungkal. Ganon din po ang tao. Kahit tayo nakikinig ng salita ng Diyos, pero wala naman tayong ginagawa, hindi naman tayo nagpapakorek, wala pong mangyayari sa atin. Simba lang tayo ng simba, marami tayong naririnig na salita ng Diyos, pero pagpasok sa ating tenga, lumalabas lang. Hindi kasi natin kayang labanan ang temptation na dinadala ng kaaway. At napakahirap po mga kapatid kapag nandun tayo sa pinipili natin ang bagay na alam nating mali at iniiwasan natin ang totoong salita ng Diyos. Ang seryoso nyo. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Natatakot po ako. Kasi parang natutulog kayo. Nagkakausapan tayo dito tungkol sa tukso kasi baka natutukso na kayong ipikit ang inyong mata tapusin na natin to. Sa pangalawa po, nanatiling tapat si Jose sa Diyos sa panahon ng pagsubok. Sa 39, jump po tayo ng 39 kasi hindi po natin talaga yan mababasang lahat. So sa 39:20 to 23, pwede po bang kayo po ang magbasa? 1, 2, 3, go. Amen. Kasama ba yon, kuya? Kasama yung nakulong? Hindi pa. Excited ka naman, kuya. Teka lang. So, yan pong story na yan, mga kapatid. Nung time naman po, di tapos na tayo. Doon sa story na siya napagbintangan. Kalain mo yon? Parang telenovela, no? Wala namang kasalanan, napagbintangan pa, na-frame up. Pambihira. Nangyayari yan sa atin Kaya lang wala tayong magawa. So ang ganda ng plano ng Diyos. Nakulong si Jose, sabi doon, kuya, nakulong ng walang kasalanan, pero nanatiling tapat sa Diyos. Tapat pa rin ang Diyos. Hindi siya sumuko, sige kuya, next. Hindi siya sumuko o nag-give up. Ito yan mga kapatid. Nagustuhan ko po alam niyo po hindi siya iniwan ng Panginoon kahit sa panahon na nandoon siya sa kulungan. Grabe kapag tayo po pala ay pinapaboran ng Diyos, kahit ano pa yung ating nararanasan, meron pala tayong, meron tayong garantiya, yan, na tayo po ay hindi niya pababayaan kahit nasaan pa man tayo. Amen? Sa mga panahon po na kailangan natin ng Diyos, hindi po siya nang iwan o hindi niya iniwan si Joseph. Kahit doon sa kulungan, pinaboran pa rin siya. Hindi na nga nakikialam yung ano ba tawag doon, Ate Jamie? Warden ba yan? Yung mataas doon. Hindi pa ako nakakapasok kasi sa kulungan Ano kuya? A warden. Parang sa One Piece, yung mataas doon, sorry. So yung warden, hindi na nakikialam sa ginagawa ni Jose kasi ang laki-laki ng kanyang tiwala. Alam nung namumuno na si Jose ay sinasamahan ng Diyos. Dapat tayo ganun din, mga kapatid. Alam po ba ng leader natin na tayo talaga is guarantee na kahit saan tayo makarating, sinasamahan tayo ng Diyos kasi alam niya na nakaugat tayo sa Kanya? O kapag ang leader natin ay umalis ng 1 buwan, pagbalik niya, nagkakagatan na yung miyembro. Hindi na magkaintindihan.
Ang sabi diyan, napakalaki ng tiwala nung warden kay Joseph. Kahit sa kulungan, alam niya na hindi siya iniwan ng Diyos. Kapag tayo po, next kuya, kapag tayo po ay naka-align sa direksyon ng Diyos, mananatiling matatag kahit mahirap ang sitwasyon. Palakpak nga po sa Diyos yung nakakaranas ng... Alam niyo po, hindi naman madali ang mga pinagdadaanan natin. Iba-iba tayo eh. Hindi natin pwedeng sabihin na pare-pareho yung ating sitwasyon ngayon. Actually, meron po kaming trials nila J.E. ngayon. Kasama yung kanyang papa. Hindi pa po siya uuwi. Wag naman sana. Joke lang. Grabe. Pero, ang lungkot-lungkot nga ni J.E. kagabi, no? Muntik nang maiyak. Wala naman ako magagawa. Wala naman kaming magagawa. So, doon sa sitwasyon, ang sabi ko na lang, kung kalooban ng Diyos na mangyari ang bagay na yan, is mangyayari. Dahil yun yung kalooban. Kasi kailangan po nating maging matatag doon sa panahon na hindi naman natin control ang sitwasyon para ipakita na talagang tayo ba nakaugnay sa Diyos kahit mabigat yung pinagdadaanan natin? Kahit mahirap yung pinagdadaanan natin, tayo po ba'y nananatiling naglilingkod sa Diyos? Isipin ko kaya 2 weeks kaya akong hindi magsimba. Parang I feel like gusto kong magpahinga. Nararanasan niyo yun? Hindi ko naman naranasan. Naranasan nyo? Gusto nyo magpahinga talaga ng ilang weeks? Siguro 1 araw lang. Parang gusto mong manahimik sa bahay na ayaw mo muna ng may kausap. Pero parang hindi naman ako tatagal na walang kausap. Alam nyo po, pagka gano'n ang sitwasyon, minsan gusto nating maglaho. Dahil bakit naman ang hirap-hirap ng sitwasyon? Ang tagal na natin, Lord eh. Ang tagal na namin, pero hindi pala garantiya yon. Na kapag matagal ka ng Kristiyano, ang pagsubok na pagdadaan mo, maliit lang. Bakit habang tumatagal, humihirap yung sitwasyon, tinitest ng God, yung ugat ba na meron tayo na nakaugnay sa Diyos, still, humahaba o umiikli. Pansinin natin ang bonsai. Sino po nakakita na ng bonsai na tao? Bonsai na halaman. Malaki ang ugat nun, hindi po tama. Ang liit. Parang cute lang talaga, pero hindi po siya cute lang tingnan, pero hindi talaga siya lumalago, nananatili lang siyang ganon. Kapag tayo po ay huminto doon sa pagkapit natin sa Diyos, yung ugat natin, hinayaan natin na, Lord, hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang talaga ang kaya ng tatag ko. Hindi ko na kaya umusog. Alam niyo po, para na rin tayong bonsai na halaman na pinabayaan na lang nating hindi tayo palaguin ng Diyos. Samantalang yung sitwasyon ni Jose, grabe. Napalayo sa pamilya. Pero wala siyang ibang ginawa kundi magtiwala sa Diyos. Wala naman siguro ditong iniwan ng pamilya at hanggang ngayon hindi pa nakikita. At walang kaugnayan. Si Jose, no, talaga po wala siyang komunikasyon, isa man, sa kanyang pamilya ng napakatagal na panahon dahil ang akala nga ng tatay niya siya po ay patay na. Grabe. Ilang taon bago nalaman ni Jacob na ang kanyang pinakamamahal na anak ay buhay. Nanatiling tapat si Jose dahil alam niya na may plano ang Diyos sa kanyang buhay. Sa atin po, patuloy tayong lumapit, patuloy tayong nakaugat dapat sa Diyos dahil may malaki po siyang paggagamitan sa atin. Palakpakan po ulit natin ang Panginoon. Para po hindi tayo makatulog, mga kapatid, kasi ayan. Sige po, number 3. Naging mabunga si Jose dahil kasama niya ang Diyos. Sa Genesis 41:39-41 po, pwede po ba nating basahin ulit? 1, 2, 3, go. Para hindi po kayo antukin. Sige po.
Praise God. Grabe. Mula sa pagiging alipin at bilanggo, ginawa siyang ano po, ruler. Ginawa siyang gobernador ng buong Ehipto. Grabe po yung ano niya, yung tagdo sa ganung promotion, ano? Aakalain po ba ni Joseph sa sarili niya? Maiisip niya po ba na dadating sa panahon na siya ay magiging ganon? Maari, wala yan sa isip niya eh. Ang tingin ko po dyan sa pag-a-analyze po do sa story, wala siyang ibang ginagawa kundi kung ano yung kalooban ng Diyos, mangyari na lang. Basta ako mananatiling tapat sa Diyos kahit anong mangyari. Hindi niya na iniisip kung ano ba ang darating. Makikita ko pa ba ang pamilya ko? Pambihira. Aabot ba sa puntong magiging pinuno ka ng Ehipto? At pangalawa ka na sa paraon? Hindi yun. Maaring hindi yun pumasok sa isip ni Joseph. Tayo, gusto nating ma-promote? Taas ang kamay ng gusto ma-promote. Gusto nyo manatiling kapwa? Anong gusto nyo ganyan? Joke lang. Ang sarap kaya ng pakiramdam na ma-promote. Ano bang promotion gusto nyo? Made, ano ba? Pinuno ng mga kababaihan. Ano pa ba? Ano pa bang mga po pwedeng, saan ba pwede tayo ma-promote dyan mga kapatid? Sa school, Ate Erika, gusto mo ba maging principal? Kailangan dami ng training natin gagawin, ano? So, si Kuya Adang, gusto mo Kuya Adang magkaroon ng malaking business? Open-minded ka pa? Joke lang. So mga kapatid, alam nyo, sa totoo lang, si Joseph, hindi siya nagkaroon ng thinking na one of this day, pag ako sumunod sa Diyos, alam ko sa sarili ko, mapopromote ako. No. Wala siyang ibang ginawa kundi sumunod sa kalooban ng Diyos. Tayo po mga kapatid, hindi natin iisipin na, Lord, gusto ko pagdating ng panahon, coordinator ako ng ganitong ministry. Gusto ko pagdating ng panahon, dapat ganito na ako. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos ang nagpo-promote sa panahon na hindi natin alam. Yung magugulat ka na lang, Kiel, ikaw pala ang susunod na president ng couples, ay ng Young Pro. Ay bakit napunta sa couple? Sorry. Ng Young Pro muna. Sorry. Ayan. Aba, nagulat si Kiel, bakit naman niya ako? Alam niyo, hindi natin dapat isipin. Ibig kong sabihin, hindi, basta ang nasa thinking natin is palagi mag-obey sa God. Yung mga bagay na yun is benepisyo na lang. Ano na lang yan bonus na lang pagdating ng panahon. Si Joseph po, nung panahon na yon, grabe. Yung pagiging alipin niya, naging bilanggo siya, ginawa siyang tagapamahala sa buong Ehipto dahil 7 years na magkakaroon ng ng taggutom sa Ehipto noong time na yon. Doon sa 7 years na malakas ang pag-aani, nagpaipon po siya ng 7 taon para punuin ang lahat ng istaka ng pagkain. Dahil alam niya at ipinakita sa kanya ng Diyos na magkakaroon ng famine sa lugar na yon for 7 years. At binigyan siya ng wisdom ng God kung ano ang gagawin. Alam niyo po ang sabi dito, ang pinakanagustuhan ko sa verse 38, Kuya, meron ka sa verse 38? Ano po ang sabi po ng pinuno? Bakit pa tayo hahanap ng iba samantalang nasa Kanya ang Espiritu ng Diyos? Gaano kasarap sa pakiramdam na sasabihin ng leader sa atin, bakit pa kami hahanap ng iba nung itinuro ka ng leader para gawing leader? Bakit pa nga naman kami hahanap na sa'yo ang patnubay ng Diyos? Nakikita niya yung anointing sa'yo. Bakit pa kami hahanap ng iba? Ang sarap po kaya sa pakiramdam ng ganon. Amen? Parang ayaw nyo naman. Diba? Kaya po that moment, nun pong sabihin, nung sinadjust ni Joseph, na magkaroon ng pumili ng magiging mamamahala para doon sa 7 years ng magandang ani para po pamahalaan yung 7 taon na magkakaroon po ng famine. Ang sabi ng Diyos, bakit pa tayo hahanap ng iba? Dapat ganun din sa atin mga kapatid. Dapat hindi nahahanap ng iba ang Diyos kasi nakikita sa atin na deserve natin na pagkatiwalaan sa tupa na ibinigay ng Panginoon. Amen? Dahil nakikita